Panata 671. Si Saul ay hindi kailanman natakot sa mga digmaan. Wala rin si James. Gayunpaman, alam niya na ang digmaan ay magdadala lamang ng pagdurusa sa mga karaniwang tao. Siya ay isang tagapagtaguyod para sa kapayapaan. Masaya siyang gagawa ng ibang paraan kung maiiwasan ang digmaan. Kahit na ang Southern Plains City ay bumagsak sa mga kalyadong puwersa ng 28 bansa. Si James ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Hindi niya pinakilos ang kanyang mga tropa para mabawi ang mga walang teritoryo. Sa halip, pinili niyang lubusang imbestigahan ang bagay na ito. Nais niyang malaman ang sunod-sunod na mga pangyayari sa mga pangyayari. Hindi niya nais na gamitin bilang isang pawn lamang. Upang malaman ang pinakailalim ng pangyayari, kailangan muna nilang malaman ang background ng namatay at kung ang pagbisita nila kay Saul ay nagkataon lamang o inayos ng isang behind the scenes. Sa sandaling ito, ang hukbo ng Black Dragon ay hindi nakatawid sa ibang bansa upang mag-imbestiga. Sa makatuwid, ang responsibilidad na ito ay nahulog sa mga assassin. Sila ay mga bihasang assassin na gumagala sa mundo. Bukod dito, mayroon silang paraan upang makapasok sa isang bansa sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Nagkaroon sila ng paraan para makalusot sa bansa ng patago at imbestigahan ang background ng namatay. Umalis ang mga assassin. Ang paglubog ng araw. Ang mga bituin ay kumikinang sa madilim na kalangitan. Sa isang lugar ng pagsasanay sa isang militar na rehiyon ng Lavender Town. Maraming mga sundalo ang nagsasagawa ng kanilang mga pagsasanay. Umupo sa gilid sina James, Henry, at Levi. Nakaupo sila sa sahig at umiinom ng alak. Nakatingin sa mga sundalong nagsasagawa ng mga drills. Napabuntong hininga si Henry. James, nag-training ka noon araw at gabi ng ganito. Naaalala mo pa ba? Ganoon ba? Napakamot sa ilong si James. Ang mga araw na iyon ay tila nasa malayong nakaraan. Pagbabago ng paksa, sinabi niya, Henry, Levi, hindi ko maiwasang madama na ang 28 bansa ay sumusunod sa akin. Nang marinig ito, natigilan sila, tumingin si Henry kay James at nagtatakang nagtanong. Pagkatapos mo, oo, tumango si James at sinabing, although this is just a feeling I have. Maraming nangyaring kaganapan. Ang pakikibaka sa kapangyarihan sa kabisera ay pumapasok sa pinakakritikal na yugto nito. At ang hari ng Saul ay nagpaplano ng paglilinis. Upang ilagay ang mga bagay sa pananaw. Ang huling paglilinis ay nangyari 30 taon na ang nakalilipas ng ang dating Black Dragon ay namatay sa larangan ng digmaan. Nagdilim ang mukha nina Henry at Levi. Bagamat hindi pa nila ito naranasan. Narinig na nila ang pangyayari. Nagpatuloy si James. Ang hukbo ng Black Dragon ay isang kakaibang sandatahang lakas. Ito ay may kinalaman sa geographical na tanawin ng Southern Plains. Ang Southern Plains ay hindi lamang ang 28 bansa kundi ang kaharian ng Merania. Ang pangunahing karibal ni Saul. Upang kumilos bilang isang puwersang humahadlang sa Merania. Ang Black Dragon ay partikular na idinisenyo upang maging independyente sa lahat ng iba pang armadong puwersa. Ito ay isang hukbo na pinamumunuan lamang ng Black Dragon. Hindi lang iyan. Ang Black Dragon Commander-in-Chief ang may hawak ng Blade of Justice. 30 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng paglilinis sa kabisera pagkatapos ng pagkamatay ng nakaraang Black Dragon. Ngayon, tila ang parehong bagay ay malapit ng mangyari. Tanong ni Henry, sinasabi mo ba na ilang makapangyarihang tao sa kabisera ang gustong mamatay ka? Dahil hindi sila makakakilos laban sa iyo kapag nasa loob ka ng Saul. Ginawa nila ang pamamaraang ngunit ito para makita ka sa Southern Plains para mapatay ka nila sa larangan ng digmaan. Ma'am, tumango si James at sinabing, malamang, tanong ni Levi. May ideya ka ba kung sino ang nasa likod nito? Umiling si James. Hindi pa. Ito ay mga haka-haka ko lamang. Kung walang anumang ebidensya, pinakamahusay na mag-lay low sa ngayon.
Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-alinlangan, sinabi ni Henry, ang ating mga kababayan ay labis na nababahala sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sila ay nangangampanya para sa hukbo ng Black Dragon na pumunta sa Opens Iba at muling makuha ang sinakop ng mga teritoryo. Kung pipiliin nating manatili sa defensive sa Lavender Town, nag-aalala ako na hindi sila masisiyahan. Bahaging kumaway si James. Siyempre babawiin natin ang mga walang teritoryo. Pero hindi ngayon. Kailangan nating maghintay hanggang malaman natin kung sino ang nasa likod nito. Huwag na nating pag-usapan ito. Dito, bottoms up. Hawak ni James ang isang bote ng alak sa kanyang kamay. Ganon din sina Henry at Levi. Ininom nila ang buong bote ng alak at nakatulog. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan sa Kensington, maraming tao ang nawalan ng tulog. Kasama rito sina Thea, ang iba pang mga kalahan. At Quincy, buong gabing gising si Thea. Siya tossed and turned, hindi makatulog. Ang nasa isip niya ay si James. Naisip niya ang unang pagkikita nila nang hawakan ni James ang kamay niya at sinabi sa kanya na sasamahan niya ang buong salita. Kabanata 672. Siya ay naluluha tuwing gabi. Walang gana siyang lumabas ng kwarto niya. Nasa sala sina Gladys, Benjamin, Alisa, at David. Bagaman hindi pa ganap na gumaling ang mga sugat ni David. Nakalabas na siya sa ospital at ngayon ay nakauwi na sa bahay na nagpapagaling. Thea, tinawag ni David si Thea at pinagsabihan. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa hiwalayan niyo ni James? Kung sinabi mo sa akin ang tungkol dito, pinigilan na kita. Lumapit sa kanya si Thea at walang pagod na umupo sa sofa. Walang emosyon ang mukha niya. Tumingin siya kay David at nagtanong. Ano? Don't tell me alam mo. Ang totoong pagkatao ni James. Umiling si David. Hindi naman. Nangyari ito bago ako na-admit sa ospital at nahuli ng mga Watsons. Noon, dumating si James para iligtas tayo. Remember, matapos kang ilabas, bumalik siya para sa akin. Noon ko nakitang pinatay niya si Gavin at walang awang pinaghahampas si Xavier. Pagkatapos noon, dumating ang Blythe King para linisin ang kalat. Inihayag pa niya sa publiko na pinakilos niya ang kanyang hukbo pagkatapos makatanggap ng isang ulat. Ha! Natawa si Thea sa sarili. I'm such a idiot. Dapat niyang malaman ang isang piraso ng basura ay hindi kaya ng paulit-ulit na ipatawag ang hukbo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabi ni David sa pagkagalit. Napakabait niya sa iyo. Ngayong itinaboy mo na siya. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ko alam. Umiling si Thea. Nagsisi siya. Kung maaari siyang magsimulang muli. Hindi niya gagawing masama si James tulad ng dati. Thea. Bakit hindi ka pumunta sa Southern Plains? Mungkahi ni Gladys. Dahil mahal na mahal ka ni James. Mag-alaw siya kung pupunta ka doon. Tapos, magsasama ulit kayong dalawa. Umiling si Thea. Go hanggang doon. Ano ang punto nito? Labis niyang naduraj ang puso ni James. At saka, nandoon si James para makipagdigma. Hindi siya nagbakasyon. Magdudulot lang siya ng problema sa kanya kung pupunta siya. Hindi lang siya mapapatawad ni James. Kundi baka lalo pa siyang kasuklaman nito. Wag na. I guess I just not fated to be with him. Buntong hininga. Napabuntong hininga ang lahat. Kasabay nito, sa opisina ni Scarlett sa Transgenerational Group. Hawak ang resignation letter sa kanyang mga kamay. Tumingin si Scarlett kay Quincy, na nakatayo sa kanyang harapan at nakakunot ang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Quincy, ang grupo ay nasa pinakakritikal na yugto nito. Kung magre-resign ka ngayon, kanino ko dapat italaga ang iyong mga gawain? Paano ka makakapag-resign gayong kakaalis lang ni James? Isipin kung gaano siya madidismaya kapag bumalik siya para makita ang grupo sa ganoong kalagayan. Matagal ko nang pinag-isipan ito. Ms. Brooks. Huminga ng malalim si Quincy at sinabing, hindi ako bagay sa posisyong ito. Maraming mahuhusay at mahuhusay na tao sa mundo ang hindi pa natutuklasan.
Basta matyaga kang maghanap, makakahanap ka ng papalit sa akin. Pero, paano si James? Paano mo siya hahaharap muli? Ako, ibinuka ni Quincy ang kanyang bibig. Pinili niyang manahimik. Anyway, hindi ko pinipirmahan itong resignation letter. Ibinalik ito ni Scarlett kay Quincy at nag-utos. Bumalik ka sa trabaho. Hindi alintana kung makuha ko ang iyong pag-aproba o hindi. Hindi na ako babalik sa trabaho. Ikaw, nanginginig sa galit si Scarlett. Lumabas si Quincy sa opisina ni Scarlett at tumayo sa may pintuan. Huminga ng malalim. Tahimik siyang bamulong. Gusto kong manatili at tulungan siyang pamahalaan ng kumpanya. Gayunpaman, kailangan kong subukan alang ang aking sariling kaligayahan. Kung mawawala ang pagkakataong ito, tapos na ang lahat para sa akin. Nawalan ng tulog si Quincy kagabi. Pagkatapos ng pagmumuni-muni, nagpasya siyang pumunta sa Southern Plains. Kahit na hindi niya makita si James, maaari pa rin siyang maging isang boluntaryo. Nais niyang mag-ambag sa pagsisikap sa digmaan sa pamamagitan ng pakikilahok sa gawaing logistic upang suportahan si James. Siyempre, mas maganda kung masilip siya nito. Kabanata 673. Sa opisina ng Commander-in-Chief sa distrito ng militar ng Lavender Town sa Southern Plains. Si James, suot ang kanyang Black Dragon robe, ay tumitingin sa mga dokumento. Kumatok, kumatok, kumatok. Nagmula sa pinto ang mga katok. Pasok ka. Pumasok si Henry na may dalang file at iniabot kay James. Ito ay impormasyon tungkol sa mga kalyadong puwersa ng 28 bansa. Nakalista rito ang mga general at ang commander-in-chief ng kampanyang ito. Binuksan ni James ang file. Ang commander-in-chief ng 28 bansang Allied Forces ay isang 5-star general na nagngangalang Pablo Kadir mula sa Escobar. Ipinanganak si Pablo sa isang pamilyang may background sa militar. Gayunpaman, sa panahon ng kaguluhan sa Escobar 20 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pamilya ay inakusahan ng pagtataksil laban sa estado. Dahil dito, kapwa pinatay ang kanyang ama at lolo. Siya lamang ang nakaligtas at naging karaniwang tao. Umaasa sa kanyang mga pagsisikap. Siya ay naging isang sundalo at umakyat sa ranggo ng isang 5-star commander-in-chief. Hindi pa siya nakalaban ni James sa larangan ng digmaan noon at kakaunti ang alam tungkol sa kanya. Gayunpaman, dahil si Pablo ang commander-in-chief ng kampanyang ito, dapat siyang magkaroon ng kanilang insider information. Agad na inilabas ni James ang kanyang phone at tinawagan si May. Dumaan ang tawag. Tanong ni James, "Kamusta?" Sumagot si May, "Napasok ko na ang kalaban na bansa. Naghahanap ako ngayon ng pagkakataon para mang-alap ng impormasyon tungkol sa namatay. I-delegate ang iyong gawain sa iba. Gusto kong magtungo kakaagad sa Escobar at mag-imbestiga ng isang tao. Ipapadala ko sa iyo ang mga detalye sa pamamagitan ng koryo." Naiintindihan. Binaba ni James ang telepono. Pagkatapos, ipinadala niya ang kaugnay na impormasyon kay May. Matapos i-scan ang impormasyong may kaugnayan kay Pablo, tinanggal ni May ang mail at nagtungo sa Escobar. Kasabay nito, sa isang lihim na conference room sa militar sa Southern Plains City. Nagtipon ang mga general ng 28 bansa. Nangunguna sa kanila si Pablo. Nagtanong ang isang general, "General Kadir, ano ang susunod na gagawin natin pagkatapos na kunin ang Southern Plains City? Magpapatuloy ba tayo sa Opens Iba at aatakihin ang Lavender Town?" Sinulyapan ni Pablo ang general at malamig na sinabi, "Atake sa Lavender Town." Mangarap pa, ang Black Dragon ay bumalik. At ang Black Dragon hukbo ay nakabaon sa bayan. Paano tayo umaatake? At saka, ang layunin namin ay hindi salakayin si Saul. Nandito kami para tapusin ang Black Dragon. Kung itutuloy natin, baka magalit si Saul. Mawawala tayo sa mapa ng lupa kung mangyari iyon. Nagtanong ang isa pang general. "So, ano ang plano natin? Maghihintay kami." Walang ideya si Pablo. Sinusunod lang niya ang utos ng kanyang mga nakatataas. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono.
Sinagot niya ang tawag at nilagay ito sa speaker mode. Natahimik ang lahat sa conference room. Kabanata 674. Isang boses ang nagsalita. Ipinadala ng Black Dragon ang kanyang mga nasasakupan sa 28 bansa upang siyasatin ang background ng namatay sa insidente ng pag-hijack. Dahil ang kanyang mga nasasakupan ay mga karampatang tao, dapat nilang makuha ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Pablo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mananatili tayo. Hayaan siyang mag-imbestiga. Kung mas marami siyang nalaman, mas mabuti. Kilala ko na siya ng lubusan. Siya ay isang tagapagtaguyod para sa kapayapaan. Kapag nalaman niya ito, pupunta siya rito at susubukan na harapin ang kasalukuyang krisis ng walang anumang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Iyon ay kapag natugunan niya ang kanyang kapahamakan. Naiintindihan. Tumango si Pablo. Ibinaba na nila ang tawag. Pagtingin sa mga general, sinabi ni Pablo, narinig mo siya. Mananatili kami. Umutusan ang iyong mga lalaki na kumilos. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi nila iniuutos. Naiintindihan. Tumango ang mga general. Kasabay nito, palihim na umalis sina James, Henry, at Levi sa Lavender Town at nagtungo sa labas ng Southern Plain City kung saan nangyari ang insidente ng pag-hijack. Huminto ang isang jeep na nagmamaneho sa kahabaan ng tiwangwang na kalsada. Bumaba silang tatlo sa sasakyan. May hawak na mapa si Henry. Sa pagtingin sa mga rutang minarkahan sa mapa, itinuro niya ang kanyang harapan at sinabing, dito naganap ang insidente ng pag-hijack. Naglakad si James papunta sa lugar na iyon. Lumipas ang maraming araw, kaya naman, walang naiwan na bakas ng insidente. Inilibot niya ang paningin sa paligid ngunit wala siyang nakitang mga palatandaan. Kaagad, tinanong niya, saan natagpuan ang tour bus? Lumapit si Levi at itinuro ang daan sa harap nila at sinabi, malayo pa sa hilaga mula rito. Mararating namin ang lugar pagkatapos maglibot sa Southern Plain City at magpatuloy sa loob ng bansa. Mga 300 kilometro ang layo mula rito. Tignan natin. Sumakay na naman si James sa jeep. Pagkatapos ay tinungo ni Levi ang direksyon ng insidente. Makalipas ang 3 oras, nakarating sila sa isang tigang na kaparangan. Bumaba na silang tatlo. Itinuro ni Levi ang isang bakanteng lupain at sinabing, narito ang lugar. Patay na ang lahat sa bus nang matagpuan ito ng mga awtoridad. Ang tour bus ay nasa perpektong kondisyon. Habang ang namatay ay namatay lahat ng mabilis at walang sakit na kamatayan sa isang suntok ng isang talam. Ang kanilang mga bangkay ay matatagpuan sa isang funeral parlor sa Southern Plain City. Dahil ang lungsod ay kasalukuyang inookupahan ng mga puwersa ng kaaway, hindi namin napansin ang sitwasyon. Pagkatapos ay nag-utos si James. Ibigay mo sa akin ang autopsy report. Bumalik si Levi sa kotse at kinuha sa kanya ang autopsy report. Pinagmasdan ito ni James. Sa kasamaang palad, mula sa ulat na ito, hindi matukoy ni James kung sino ang mga nang-hijack sa tour bus at pumatay sa mga pasaherong sakay nito. Hinaplos niya ang kanyang templo at nagtanong, Henry, Levi, sino sa palagay mo ang mga taong iyon sa tour bus? Sabi ni Henry, obvious naman. No, dapat silang ipadala ng nasa likod ng mga eksena. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Hindi ba bullsh asterisk lang yun? Ahem. Umubo si Henry at nagsimulang mag-analyze. Ito ang Southern Plains, isang teritoryo sa loob ng Seoul. Ang mga nag-hijack ay malamang na mga Seoulin. Isa pa, parang hindi lang sila iba. Grupong kriminal. Ang paraan ng kanilang pagsasagawa ng kanilang operasyon ay katulad ng isang disiplinadong puwersang panlaban. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, paano mo nasasabi? Nagpatuloy si Henry. Ang hukbo ng Black Dragon ay nagtatayo ng maraming kuta sa kalsadang ito. Gayunpaman, tila alam ng mga salarin ang kanilang mga posisyon sa labas. Nagawa nilang ganap na makaiwas sa hukbo ng Black Dragon. Hindi lang sila sinanay. Alam din nila ang geographical landscape dito. Ang insidente ay dapat na maingat na choreograph.
Bukod dito, walang mga palatandaan ng pakikibaka sa bus. May dalawang posibilidad. Ma'am, tumango si James at sinabing, spot on ang analysis mo. May dalawang posibilidad. Isa, alam ng mga pasahero sakay na sila ay mamamatay. At kaya, hindi sila tumutol. Dalawa, masyadong malakas ang kalaban. Wala silang paraan para lumaban. Sumigaw si Levi, Sir, sa tingin ko ay hindi magiging kapaki-pakinabang ang pag-iimbestiga sa tour bus. Ang ating mga kababayan ay labis na nababahala sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Kung pipilitin pa rin nating manatili sa halip na bawiin ang mga walang teritoryo. Nag-aalala ako na hindi sila masisiyahan. Bahaging kumaway si James. Hindi naman kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Hanggat walang mga utos mula sa mga nakatataas. Mananatili kami at iimbestigahan ng mabuti ang bagay. Siya nga pala, tiningnan mo na ba ang mga personal na gamit ng namatay? Tiningnan mo ba ang kanilang mga telepono upang makita kung mayroong anumang mga pahiwatig? Umiling si Levi. Lahat ng kanilang mga telepono ay kasalukuyang nakasealed sa rehiyon ng militar ng Southern Plains City. Tungkol naman sa investigasyon, lahat ng nangyari ay malabo. Mayroon lamang kaming isang araw sa pagitan ng mga insidente ng pag-hijack at pagsalakay sa 28 bansa, wala kaming sapat na oras. Kabanata 675. Lahat ay nangyari ng biglaan. Walang oras na mag-react si Levi. Naisip niya na ang 28 bansa ay naglalako lamang. Kaya naman, nang salakayin nila ang Southern Plains City, nahuli siyang nakababa ng pantalon. Hindi naman siya sinisisi ni James. Dahil wala tayong mahahanap dito. Bumalik tayo ngayon. Sumakay si James sa jeep. Sumunod naman sina Henry at Levi. Bumalik sila sa Lavender Town. Pagdating nila, tanghali na. Upang pigilan ang mga kolyadong puwersa ng 28 bansa na maglunsad ng isa pang pag-atake. Nagsimulang maghanda si James upang ipagtanggol ang lungsod. Pagkatapos ng paghahanda ay naghihintay siya. Matapos bumalik si James sa Southern Plains. Binigyang pansin ng mundo ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, lumipas ang mga araw, at walang nangyari. Ang 28 bansa ay hindi naglunsad ng isa pang pag-atake. Ni ang hukbo ng Black Dragon ay nakipag-away sa kanila. Maraming eksperto sa militar sa buong mundo ang nagsusuri sa labanan. Makalipas ang 3 araw, bumalik na ang mga assassin na inutusan ni James na pasukin ang mga kaaway ng bansa. Dahil mga assassin sila, kailangan nilang malaman ang kanilang mga target inside out. Dahil dito, ang kanilang mga kakayahan sa reconnaissance at intelligence gathering ay top-notch. Sa loob lamang ng ilang araw, natapos na nila ang kanilang mga misyon. Sa opisina ng rehiyong militar ng Lavender Town, ang mga assassin ay nagsiwalat ng kanilang mga natuklasan kay James. Sinuri ni James ang bawat piraso ng impormasyon. Sa pamamagitan ng intelligence na nakalap, nalaman ni James ang mga pasaherong sakay ng tour bus ay nakagawa ng mga maling gawain sa kanilang sariling bansa. Hindi lamang iyon, ngunit bago dumating sa Seoul, ang kanilang mga pamilya ay nakatanggap ng malaking halaga sa kanilang mga bank account. Sigurado na ngayon si James na ito ay isang pekona. At saka, bago dumating ang mga pasaherong ito sa Seoul, may nakilala sila si Floyd Zink. Kasarian, lalaki, edad, 34 na trabaho. Wala, si Floyd Zink. Ang lalaking pumatay sa mga kasamahang libingan ni Scarlett at nang agaw sa sinaunang kahon mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid. Iisipin na ni Floyd ang nakipag-ugnayan sa kanila. Nang makita ito, kumunot ang noo ni James. Sa kasong ito, ang emperador ay dapat na utak sa likod ng mga eksena. Iyon ay dahil si Floyd ay nasasakupan ng emperador. James. Ito ay impormasyon tungkol kay Pablo Kadir. Ayon sa aking natuklasan, ang puwersa ng emperador ay kumalat sa buong mundo. May mga lalaki pa siya sa Escobar.
Dahil lamang sa lihim na tumulong sa kanya ng emperador sa mga anino kaya mabilis na naakyat ni Pablo ang mga hanay mula sa isang karaniwang sundalo hanggang sa isang 5-star na commander-in-chief ng Ishkabar. Sinabi ni May kay James ang lahat ng hinahanap niya. Pag-flip sa mga pahina, sinisiyasat ni James ang bawat piraso ng impormasyon. Pagkatapos niyang basahin ito, sinabi niya, "Got it. Pagod ka siguro. Pumunta ka at magpahinga ka. Kapag nakapagpahinga ka na ng sapat, bibigyan kita ng iba pang misyon." Naiintindihan. Tumalikod na siya para umalis. Samantala, tinawagan ni James sina Henry at Levi. Siya ang higit na nagtiwala sa kanilang dalawa sa mga general ng Southern Plains. Iyon ay dahil sigurado siyang may mga nunal sa kanila na nagsumbong kay emperador. Hindi niya lang alam kung sino ang mga nunal. Maya-maya, dumating sina Henry at Levi. Commander-in-punong. Nagbati sila. Bahaging kumaway si James. "Maupo ka." Umupo ang dalawa. Tanong ni Henry, "May bagong intel ba?" Kabanata 676. "Ma'am." Tumango si James. "Lahat ng intelligence reports namin ay tumuturo sa isang solong lalaki. WHO. Natarante sina Henry at Levi. Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Ang Emperor," malungkot na sabi ni James. "Ano?" Gulat na sigaw nila. Natigilan. Nagtanong si Henry. "Ang Emperador. Paano kaya iyon? Siya ay Solin. Sinasabi mo bang pinlano niya ang lahat ng ito para lang mapatay ka?" "Natatakot ako na hindi ito kasing simple." Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Hindi pa rin niya maisip kung ano ang ginagawa ng Emperor. Ang alam niya lang ay naka-move on na siya. Noon, sa panahon ng insidente sa Mount Thunder Pass, napilitan siyang pumasok sa isang bitag pagkatapos na kidnapin si Henry at lumaban sa mga piling mandirigma mula sa 28 bansa. Ang utak sa likod ng pangyayaring ito ay ang Dr. King. Ang Dr. King, a.k.a. si Jonathan Harris ay isa sa mga tauhan ng Emperor. Ang mga natuklasan ni Ronald ay nagsiwalat na si Jonathan at ang iba pa ay lihim na gumagawa ng isang laboratorio ng pananaliksik sa Kensington. Ang laboratorio ay binabantayan ng husto ng mga tropa, na pinaghihinala ang bahagi ng hukbo ng Red Flame. Tinanong ni Henry, "Ano ang dapat nating gawin?" Malalim ang iniisip ni James. Naniniwala siya na ang emperador ay may malaking plano at ngayon, naging abala ang pag-iral ni James. Gayunpaman, hindi siya maaaring patayin ng emperador habang siya ay nasa loob ng mga hangganan ng Sol. Upang maalis siya, nagpakahirap ang emperador sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang malaking balak. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng pagpatay sa kanya sa larangan ng digmaan. Hanggat hindi ituloy ng Hari ng Sol ang mga bagay, hindi siya paghihinalaan sa pagkamatay ng Black Dragon. Pagkaraan ng maikling sandali, nagsalita si James. "Ngayong alam na natin ang pagkakakilanlan ng Mastermind. Pinadali nito ang mga bagay para sa atin. Ang layunin ng emperador ay patayin ako. Ang mga kalyadong puwersa ng 28 bansa ay pinamumunuan ng kanilang mga general. Kapag napatay natin silang lahat, ang mga puwersa ng kalaban ay magiging walang pinuno. Natural, pipiliin nilang umatras. Sa ganoong paraan, mareresolba natin ang kasalukuyang krisis na may kakaunting casualty hanggat maaari. Patayin ang mga general ng 28 bansa." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Levi, "Hindi ito madaling gawain. Ang mga general ay kasalukuyang nasa Southern Plains City, kung saan ang 3 milyong hukbo ay naka-garrison. Ni isang langaw ay hindi nakapasok. Paano natin sila papatayin?" James said nonchalantly, "We'll think of a way eventually kung pagsasamahin ang utak natin." "Henry, hindi pa ganap na naghihilom ang mga sugat mo. Dapat kang manatili sa likod at magpagaling." "Levi, iiwan kita sa pamamahala sa Lavender Town." Kumunot ang noo ni Henry sa direktiba. Delikado doon sa Southern Plains City. Siguradong sinadya nilang ilabas ang katalinuhan para makita ka doon. Ang pagpunta doon ay mahuhulog lamang sa kanila.
Tumango si Levi bilang pagsang-ayon. Exactly. Hindi ba't papasok ka na lang sa bitag ng kalaban? Kahit na, meron ako, para pumunta. Alam ni James na lubhang mapanganib para sa kanya ang pumunta sa Southern Plains City. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kung kaya niyang lutasin ang krisis na ito ng mag-isa, mapipigilan niya ang isang todong digmaan. Isang digmaan na sisira sa mga tao at makikita silang naging abo. Ayaw ni James na makakita ng pagdanak ng dugo. Nag-alinlangan sandali si Levi at nagtanong, ano ang gagawin namin kung hindi ka bumalik? Kung hindi ako babalik, pakilyusan ang lahat ng armadong puwersa na nasa atin at bawiin ang Southern Plains City. We owe the citizens of Seoul that. At least, hinahabol ako ng kalaban. Kapag ako ay napatay, ang mga kalyadong puwersa ng 28 bansa ay agad na atres sa kanilang mga hangganan. Sa ganoong paraan, mababawi ng hukbo ng Black Dragon ang mga walang teritoryo ng walang laban. Alam ni na Henry at Levi na imposibleng mabago ang isip ni James kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay. Paalala ni Henry sa kanya, mag-ingat ka, ngumiti si James sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Hindi na ako pupunta doon mag-isa this time. Dadalhin ko ang mga assassin na na-recruit ko sa Kensington. Sila ang pinakamagaling sa kanilang propesyon. Nang marinig nila ito, natahimik sila. Tumalikod na si James para umalis. Sa isang silid sa Lavender Town, maraming tao ang nagtipon. Bumukas ang pinto. Pumasok si James na nakasuot ng itim na kapote. James! Hello, sir! Nagbati sila. Sinuri ni James ang mga assassin. Pinaplano kong pasukin ang Southern Plains City at patayin ang mga general ng 28 bansa. Nais kong lutasin ang krisis na ito nang hindi kinasasangkutan ng mga mamamayan. Balak kong isama kayo, gayunpaman, dahil lubhang mapanganib doon, hindi kita pipili na sumama. Pag-isipan mong mabuti. Sumama ka sa akin kung gusto mo. Maaaring bumalik sa Kensington ang mga pipiliin na huwag na at hanapin si Scarlett. Tulungan mo siya at sasagutin niya ang iyong sweldo. Kabanata 677. Natahimik ang lahat. Ang paglusot sa Southern Plains City. Nalabis na pinatibay ng 3 milyong malakas na hukbo. At pinatay ang mga general ng 28 bansa. Ito ang magiging pinaka-nakakatakot na assassination mission na natanggap nila. Nagkatinginan sila, walang sinabi. Pagtingin sa mga tao, humakbang si May. Sasamahan kita, James. Si May ay lumaki sa Dark Castle at pinalaki bilang isang assassin. Sa buong buhay niya, nabuhay siya sa madilim na kawalan ng pag-asa. Matapos sundan si James, sa wakas ay naunawaan niya ang kahulugan ng buhay. Si James ang nagbigay sa kanya ng lahat. Ngayong may misyon na si James. May tungkulin siyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Tumingin si James sa iba at nagtanong. Sino pa ba? Nag-alinlangan ang mga assassin. Bagamat tapat sila kay James. Ang kasalukuyang misyon ay lubhang mapanganib. Ang mga pagkakataon na makabalik sa buhay ay malapit sa zero. Hindi nila gustong mawalan ng buhay ng ganoon kadali. Susundan kita. Humakbang si Death Dance. Dati siyang ika-10 sa rangkang ng Hitman. Matapos sundin si James, lumikha ng Blythe King ng isang lehitimong pagkakakilanlan para sa kanya. Tinatawag na siyang Skylar Caden. Pupunta rin ako. Humakbang pasulong si Scorpion. Numero 9 sa rangkang ng Hitman. Siya ngayon ay nanirahan bilang Jameson Caden. Aniya, bilang isang Solin. Marami akong napatay sa aking mga kababayan. Ngunit wala akong nagawa para sa aking bansa. Kung mabaigo ang misyon, sana ay ilibing mo ako sa National Mausoleum. James, gusto kong ipagmalaki ako ng pamilya ko. Ang Midnight Wind, number 5 sa Hitman Rangkang, ay masayang ngumisi. Kung ganoon, ibilang mo ako. Si Little Sis, number 3 sa Hitman Rangkang, ay nag-pipe up. Huwag mo akong kakalimutan. Pagkatapos, sina Wanderer at Grim Reaper, numero 4 at 7 sa Hitman Rangkang ayon sa pagkakabanggit, ay sumang-ayon din na pumunta.
Sinimulan ni James na tiyakin ang mga assassin na nagtalaga ng kanilang sarili sa layunin. Ang layunin ng Southern Plains City ay lubhang mapanganib. Ipinapangako kung ibabalik ko kayong lahat ng ligtas. Ganito ang magiging plano. Mananatili ka sa mga anino at sunduin ako ng palihim. Kung may hindi maganda sa pakiramdam, umalis ka agad. Sinimulan ni James ang kanyang plano. Siya ang magsasagawa ng offensiba at papatayin ang mga general. Ang mga assassin ay naroon lamang bilang isang fail-safe. Sasanduan nila si James kung sakaling magulo ang plano. Pagkatapos ng buong umaga na talakayan, isang mas detalyadong plano ang ginawa. Gayunpaman, nanatili ang isang problema. Paano sila makalusot sa Southern Plains City? Ito ay mahigpit na binabantayan ng isang hukbo na may 3 milyon. Hindi lamang iyon. Ang lungsod ay nabuklod. Walang ordinaryong tao ang pinayagang pumasok. Nakaisip ng paraan si James. Kahit na may mga panganib na kasangkot, ang posibilidad ng tagumpay ay naroon din. Pagkatapos ng usapan ay umalis na sila. Nagmamaneho ng ilang sasakyan sa labas ng kalsada. Tumungo sila sa direksyon ng lungsod. Kasabay nito, sa rehiyong militar ng Southern Plains City. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nasa telepono habang hinihit niya ang kanyang sigarilyo sa ilalim ng puno. Nakasuot siya ng itim na kapote. Nagsombrero siya. Hindi matukoy ang kanyang silhouette. Si Floyd Zink iyon. Siya ay sa emperador. Mapagkakatiwalaan at pinakamalakas na nasasakupan. Alam na ngayon ni James na ikaw ang nasa likod nito. Susubukan niyang patayin ang mga general ng 28 bansa sa pagtatangkang pagbabawas ng mga nasawi hanggat maaari. Mag-ingat ka, kapag nakapasok na siya sa lungsod. Huwag mo siyang hayaang umalis ng buhay. Naiintindihan, gagawin ko ang misyon. Siniguro ni Floyd ang nasa kabilang linya. Ang boses ay mahigpit na nagbabala sa kanya. Huwag kang maging kampante. Sa kanyang oras sa Kensington, nagtipon siya ng isang grupo ng mga nangungunang assassin. Ang lakas nila ay hindi mas mababa sa iyo. Kabanata 678. Confident na sabi ni Floyd. Huwag kang mag-alala. Mayroong 3 milyong malakas na hukbo na naka-garrison dito. Kung dumating ang itim na dragon, sinisiguro ko sa iyo na hindi siya aalis dito ng buhay. Bawal mabaigo. Kung nabigo ka, hindi mo na kailangang bumalik. Binaba ng kabilang side ang telepono. Tumayo si Floyd. Inihagis niya sa lupa ang putot ng sigarilyo sa kamay at tinapakan iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa conference room. Ang mga general ng 28 bansa ay nagtipon sa silid. Lumapit si Floyd sa kanila. At agad silang tumayo. Sumenya si Floyd na magpahinga sila. Noon lang naupo ang mga general. Tinignan ni Floyd ang karamihan. May balita kay boss. Nalantad na ang nangyari ng pag-hijack. Alam na ngayon ng Black Dragon ang lahat. Ano? Namutlas sila. Malamig na tinitigan siya ni Pablo. Nangako ka sa amin na magiging flawless ang plano. Kung kumalat ang balita, wala na akong lugar sa Escobar. Ibinasura ni Floyd ang kanyang mga alalahanin. Kumalma ka. Ang tanging nakakaalam tungkol dito ngayon ay ang Black Dragon. Sinabi ng amo na plano ng Black Dragon na pumuslit sa lungsod at humanap ng pagkakataon para patayin kayong lahat. Kapag nagawa niya iyon, ang 28 bansa ay matatapos. Authors, kailangan nating gumawa ng plano para makita ang Black Dragon sa lungsod at patayin siya. Kung darating siya, sisiguraduhin kong may iiwan siyang bangkay. Swerte lang siya sa Mount Thunder Pass noon. Panahon na para maubos ang kanyang swerte. Walang paraan na ang kanyang mga kamao ay maaaring tumayo laban sa pinagsamang lakas ng 28 bansa. Ang mga general ay nasa sabik na nag-usap sa kanilang sarili. Marami sa kanila ang nangyari noong Mount Thunder Pass. May masamang dugo sa pagitan nila ni James. Tinalakay ni Floyd ang mga general kung paano pinakamahusay na maakit si James sa Southern Plains City. Samantala, si James ay papalapit sa lungsod kasama ang kanyang mga assassin. Ngunit bago sila makapasok sa lungsod, namataan nila ang isang patrol mula sa malayo.
Sinuri ni James ang sitwasyon. Pagtingin sa iba, tinanong niya, dalubhasa ka rito. Ngayong naka-lockdown ang Southern Plain City. May mga patrol kahit saan. Ano ang dapat nating gawin para maiwasan sila? Ang mga assassin ay nagsusuot ng nalilitong mga mukha. Bagamat nagkaroon sila ng karanasan sa paglusot sa ibang bansa, nahaharap sila ngayon sa isang lungsod na binabantayan ng 3 milyong malakas na hukbo. Mahirap na hindi alertuhan ang mga puwersa ng kaaway. Maya-maya ay nagsalita si May. James, flawless yata ang plano mo. Dapat nating itago ang ating sarili bilang mga puwersa ng kaaway na lumusot sa lungsod. Napaisip si James at sinabing, kung ganoon, maghihiwalay na kami. Pagkatapos makalusot sa lungsod, magtungo sa rehiyon ng militar sa lalong madaling panahon. Binalak nilang maghiwalay kapag malapit na sila sa lungsod. Pagkatapos, susubukan nilang makisama sa patrol. Habang nakatayo ito, napakarami nila sa isang lugar. Kung sila ay nalaman, sila ay matulin na bibilugan at mahuhuli. Kung sila ay maghiwalay, kahit na ang ilan sa kanila ay natuklasan, ang iba ay maaari pa ring ipagpatuloy ang misyon. Kinausap silang lahat ni James sa malinaw na tono. Mag-ingat ka, tandaan, ang manatiling buhay ang iyong prioridad. Nakuha ko, naiintindihan. Sabay-sabay na umalangaw ang kanilang mga boses. Kumuha na tayo. Pinaandar ni James ang kanyang sasakyan sa isang liblib na lugar at itinago ito. Bumaba ang lahat sa sasakyan at naghiwa-hiwalay. Sa pagtawid sa mga dahon, dahan-dahan silang lumapit sa Southern Plain City. Naghahanap sila ng pagkakataong makalusot sa patrol ng kalaban. Kapag sila ay nakabalat kayo bilang bahagi ng patrol, maaari silang makapasok sa lungsod. Tiwala si James na magtatatagumpay ang planong ito. Pinanood sila ni James na umalis. Umalis lang siya nang matiyak niyang nakapasok na silang lahat sa gubat. Dahan-dahan siyang lumapit sa lungsod. Halos kaagad, nakita niya ang isang pangkat ng patrol. Ang patrol ay binubuo ng 5 convoy, isang armored car, isang emergency unit vehicle, at isang tank. Nagtago si James sa isang puno sa gilid ng kalsada at hinintay silang makaalis. Pagkaalis nila ay palihim niyang sinundan ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya nakahanap ng pagkakataon na makalusot sa patrol. Sa sumunod na sandali, lumubog na ang araw. Dumami ang mga nagpapatrol sa pagsapit ng gabi. Hindi na makahanap ng pagkakataon. Sumuko si James sa pagpunta sa patrol. Iniwasan niya ang mga gwardya at lumapit sa lungsod. 10 kilometro lang ang layo niya. Lumaki ang mga puwersa ng kaaway. May mga sundalo pa na naka-garrison sa kwartel. Pinagmasdan sila ni James mula sa anino. Sa wakas, sa kalagitnaan ng gabi, nagkaroon ng pagkakataon. Nakahanap siya ng nag-iisang kawal at tinapos siya ng tahimik. Pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang damit at kinuha ang kanyang mga armas at identity card. Pagkatapos noon, ginamit niya ang zombie powder na ibinigay sa kanya ng mga assassin para linisin ang anumang bakas ng pagpatay. Pagkatapos, naglabas siya ng brush at pininturahan ang kanyang mukha. Sa isang kisap mata, naging sundalo na siya ng mga kolyadong puwersa. Sa kanyang pagbabalat kayo, sinubukan niyang pumasok sa lungsod. Gayunpaman, pagdating sa mga tarangkahan ng lungsod, napagtanto niya na mas mahigpit ang seguridad kaysa sa inaasahan niya. Ang bawat sundalong papasok o lalabas sa lungsod ay dapat na napatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Alam niyang malalantad siya, kahit na makalusot siya sa lungsod. Hindi siya makakalusot sa rehiyon ng militar. Tumalikod siya, pumunta siya sa isang barak sa labas ng lungsod at nagpanggap na nasa isang patrol mission. Nag-iisip siya ng paraan para makalusot sa lungsod. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mataas na sundalo. Mayroon siyang half-star sa kanyang uniforme ng militar. Isa siyang tenyente. May mga balita mula sa mga nakatataas. Ang Black Dragon ay nag-iisip ng paraan para makalusot sa lungsod. Kaya magsama-sama kayo. Kung nakikita mo ang Black Dragon, huwag kang maawa. Nang general na ang sinumang pumatay sa Black Dragon ay makakatanggap ng $100 milyong.
Lumapit ang tenyente sa mga sundalo at tumahol sa mga bagong utos. Naiintindihan. Nang marinig ito, ang mga sundalo ay nagbuhos sa Pononibik. Mahigpit ang seguridad dito, kung ang Black Dragon ay maglakas loob na magpakita ng kanyang sarili. Dudurugin natin siya. Well, sana dumating siya. Pagkatapos ng lahat, makakatanggap ako ng 100 milyon kung papatayin ko siya. Sa 100 milyon. Maaga akong magretiro at magtamasa ng walang kapantay na kaluwalhatian at kayamanan. Haha, gusto mo? Ikaw ang unang tatakbo kapag lumitaw ang Black Dragon. Masayang nagkwentuhan ang mga sundalo sa kanilang sarili. Samantala, tahimik na sinundan ni James ang tenyente. Pumasok ang tenyente sa isang tolda. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-alinlangan, pinili niyang sundan siya papasok. Maraming sundalo ang nagpapatrolya sa labas ng tolda. Gayunpaman, dahil si James ay nasa kasuotan ng militar ng mga kalyadong puwersa, hindi siya nagdulot ng anumang hinala. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nang makitang walang nakatingin sa kanya, pumasok siya sa tent. Nagtanggal na ng damit ang tenyente at nasa isang magandang babae. Hurry sa lungguhit, sabi ng babae sa mapang-akit na boses. Nag-aabang na lumapit sa kanya ang tenyente. Sa sandaling iyon, may pumasok sa tent. Lumingon ang tenyente. Nang makitang isa itong sundalo, sumirit siya sa inis. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok? Ipinilig ni James ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses. Mayroon akong iuulat sa iyo. General, I save mo ang report mo para mamaya. Hintayin mong matapos ako dito. Galit na sabi ng tenyente. Nagpatuloy si James. May kinalaman ito sa Black Dragon. Any later at baka huli na. Ano, may kinalaman sa Black Dragon. Agad na nakaagaw ng atensyon ng tenyente ang pagbanggit ng pangalan. Siya ay isang tenyente ng Ishkabar sa pangalan ni Jose Maxim. Dahil siya ay isang tiwala ni Pablo. Siya ay may malaking pangangasiwa. Siya ang namamahala sa mga patrol sa labas ng lungsod. Ang kanyang espesyal na posisyon ay mas mataas din sa kanya na nagdadala ng mga babae sa kanyang sinabi. Nang marinig ang mga sinabi ni James, napukaw ang kanyang kuryosidad. Kinawian niya ang babae sa kama at sinabing, lumabas ka, sige. Umalis sa tent ang babae. Tumingin si Jose kay James, na nakatayo sa may pasukan, at sumenyas. Lumapit ka. Lumapit si James sa kanya. So what do you know about the Black? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Isang malamig na tanong ang damaykit sa kanyang noo. Nanlamig siya. Nakangiting ngumiti si James sa kanya. Ako ang Black Dragon. Ikaw. Nang marinig ito, isang lamig ang damaloy sa gulugod ni Jose. Muntik na siyang mahulog sa upuan niya. Habang nakadikit ang baril sa noo ni Jose, umupo si James sa tapat niya. Pagkaraan ng ilang sandali upang ay proseso ang sitwasyon, kinalma ni Jose ang kanyang sarili. Nagdilim ang kanyang mukha. Malamig na sinabi niya, ang katapangan mo, Black Dragon. Alam mo bang nasa labas lang ang mga sundalo? Ang kailangan ko lang gawin ay tawagan sila at mapapalibutan ka at mabaril hanggang mamatay. Malamig na kumikinang ang mga mata ni James. Pwede mong subukan. Hindi ko alam ang tungkol sa pagbabarilin hanggang mamatay. Ngunit alam kong mapapatay kita bago mangyari iyon. Ano ang gusto mo sa akin? Natakot si Jose. Alam niyang ganap na kayang patayin siya ni James bago pa man siya makatawag ng tulong. Nahirapan siyang umakyat sa kinatatayuan niya. Hindi niya nais na masayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Ibinaba ni James ang kanyang baril. Pagtingin kay Jose na pawis ay nagbigay siya ng isang nakakatakot na ngiti. Nandito ako para bigyan ka ng pera. Ha? Pinunasan ni Jose ang pawis sa noo. Nagtatakang tumingin si Jose kay James. Bigyan mo ako ng pera. Oo. Tumango si James. Basta gagawin mo ang sinasabi ko. Bibigyan kita ng $1 billion kapag natapos na ang lahat. Makakakuha ka upang tamasahin ang mga kayamanan na higit sa iyong wildest imahinasyon. Paano iyon tunog? Napangisi si Jose. Black Dragon. Madali ko bang ipagkanulo ang aking inang bayan?
Ikaw ang bahala. Sa totoo lang, nagkibit-balikat si James at walang pakialam na sinabi. $1 bilyon o kamatayan. Pumili ng isa. Pagkasabi noon ay tumayo si James at idiniin ang baril sa noo ni Jose. Naghintay siya ng sagot niya. Siyempre, may pangatlong opsyon din para sa iyo. Maaari kang humingi ng tulong at hiling sa iyong mga tauhan na patayin ako. Siyempre, mamamatay ka rin sa tabi ko. Gayunpaman, maaari kang maging isang pambansang bayani. At ang iyong pamilya ay malamang na makakatanggap ng isang badge ng karangalan o isang bagay. Bibigyan kita ng 1 minuto para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Nagbigay ng ultimatum si James. Ang isang bagay na pinakakinatatakutan ng mga tao ay ang kamatayan. Ito ay totoo lalo na para sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Kung mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas matatakot siya sa kamatayan. Lumipas ang oras, may butil ng pawis sa noo ni Jose. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Alam niya kung ano ang kaya ni James. Maaari niyang tapusin siya sa isang iglap. Ayaw pa niyang mamatay. Paano kita pagkakatiwalaan? Tiningnan ni Jose sa mata si James at sinabing, alam ko kung ano ang gusto mo. Gusto mong makalusot sa Southern Plains City at patayin ang mga general ng 28 bansa. Para akong patayin kung dadalhin kita doon. Kahit gaano pa niya ako ibigay. Hindi na mahalaga kung bangkay na ako. Bukod dito, wala sa mga ito ay nakasulat. Paano kita pagkakatiwalaan? Alam ni James na unti-unting gumuguho ang desisyon ni Jose. Ibinaba niya ang baril at umupo. Pwede kitang bigyan muna ng 100 million. Kailangan mo lang akong dalhin sa rehiyon ng militar ng lungsod. Hindi kita isasama. Pagkatapos ng lahat, ibibigay ko sa iyo ang natitirang pera. Kung mamatay ako, wala kang mapapala. Iminumungkahi kong tumakbo ka sa kasong iyon. Casual na binanggit ni James ang kanyang plano. Kumuha si Jose ng isang basong tubig sa mesa at ininom ito. Lugi siya. Sulit ba ang pagiging tax sale sa $1 bilyong? Mamamatay siya kapag nabalitaan ito ng kanyang mga nakatataas. Gayunpaman, alam niyang mamamatay siya dito kung hindi siya papayag dito. Sige, I promise you. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, pumayag si Jose sa kasunduan. Ngumiti si James. Wise choice. Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number. Ililipat ko ang pera sa iyo. Binigyan ni Jose si James ng isang secret bank account na binuksan niya sa ibang bansa. Ilipat ang pera sa account na ito. Inilabas ni James ang kanyang telepono at tinawagan si Scarlett. Scarlett, padadalhan kita ng bank account number. Maglipat ng $100 milyon dito. Pagkatapos ibaba ang telepono, ipinadala ni James ang bank account number ni Jose kay Scarlett. Samantala, nakatingin si Jose kay James. Naiinggit siya sa yaman na taglay ni James. Kahit na siya ay mula sa Escobar, narinig niya ang tungkol sa Black Dragon. Ang mga negosyanteng gustong magsagawa ng negosyo sa Southern Plains ay magbabayad ng mabigat na bayad sa proteksyon sa Black Dragon sa lahat ng taon na ito. Sa lahat ng ito, ang hari ng Sol ay pumikit dito. Bagamat isang tenyente si Jose, nag-aalangan siyang kumilos nang wala sa linya. Kung imbestigahan ng mga nakatataas ang bagay na ito, matatapos na ang kanyang karera sa militar. Ngumiti si James kay Jose na pawis na parang makasalanan sa simbahan. Huwag kang kabahan. Magpahinga ka. Ito ay sa pagitan lamang ng ikaw at ako. Inutusan ko ang isang tao na gawin ang paglipat. Matatanggap mo ang pera sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na. Pinunasan ni Jose ang pawis sa noo. Anong gusto mong gawin ko? Sagot ni James. Nothing much. Dalhin mo lang ako sa rehiyon ng militar ng Southern Plains City ng ligtas. Ayan yun. Oo, tumango si James. Ayan, hindi kita isasama. Kailangan mo lang akong dalhin sa rehiyon ng militar. Tungkol naman sa natitirang pera, ibibigay ko sa iyo kapag nakalabas ako ng buhay. Kung sakaling mamatay ako, walang ibang mag-iimbestiga sa bagay na iyon. Kaya huwag kang mag-alala. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Jose. Biglang nagring ang phone niya.
Tumingin siya kay James. Tumango si James. Sige lang. Sinagot ni Jose ang telepono. Oo, naiintindihan. Pupunta agad ako dyan. Pagkababa ng telepono, tumingin siya kay James at sinabing, pinapatawag ako ng general. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Kumunot ang noo ni James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi niya, sasama ako sa iyo. Kunin mo ako ng bagong pagkakakilanlan. Naiintindihan. Tumango si Jose. Dahil isa siyang tenyente, may hawak siyang napakalaking tungkulin. Ang paggawa ng bagong pagkakakilanlan ay isang piraso ng cake para sa kanya. Sa loob lamang ng 1 minuto, nakakuha na ng bagong pagkakakilanlan si James. Siya na ngayon ang katulong at kamag-anak ni Jose si Santiago Maxim. Dahil mahigpit ang seguridad sa rehiyon ng militar, hindi nakapasok si James sa kabila ng pagiging katulong ng isang tenyente. Sa labas na lang siya naghintay. Hindi naman nagmamadali si James at matiyagang naghintay sa labas. Sinuhulan niya si Jose para dito. Hanggat nananatiling tikom ang bibig ni Jose, dapat ay ligtas siya sa ngayon. Kumpiyansa siya na hindi matatapon ni Jose ang beans. Bagamat isang tenyente si Jose, mababa ang kanyang sweldo, hindi lamang iyon. Naging mahigpit si Escobar sa katiwalian. Dahil dito, hindi siya nagkaroon ng luho na makakuha ng pandagdag na kita. Para sa kanya, ang $1 bilyong ay isang astronomical figure, isang halaga hinding-hindi niya makukuha kahit na magtrabaho siya habang buhay. Humigit kumulang 2 oras na naghihintay si James. Makalipas ang 2 oras, lumabas si Jose. Lumapit si James sa kanya. Inis kanya ang paligid. Bamulong siya. Paano nangyari? Tungkol saan ang pagpupulong? Mamaya na natin pag-usapan. Walang masyadong sinabi si Jose. Inilabas niya si James sa lungsod at bumalik sa kwartel. Kaagad pagdating, nag-login si Jose sa kanyang bank account sa ibang bansa. Nang makitang mayroong 100 milyon ang laman nito, nabuhayan siya ng loob. Sa wakas ay makakasama na niya si James nang walang takot. Nais ng general na pumili ng ilang maaaring gumawa ng bantayan ang rehiyon ng militar sa pagtatangkang pigilan ka sa pagpuslit sa kanila. Napagpasyahan kung irekomenda ka. Magandang balita iyan. Natuwa si James. Sa wakas, ang pagkakataon ay nagpakita mismo. James, pakisuyong unawain ko na nakipagsapalaran ako sa pagrerekomenda sa iyo. Kung nalantad ka, mamamatay ako sa tabi mo. Kaya, sana ay magtagumpay ka sa pagpatay sa kanila. Sabi ni Jose habang solemn na ang suot. Nakangiting sabi ni James sa kanya. Huwag kang mag-alala, hanggat makakarating ako sa layo ng mga general. Kaya kung patayin silang lahat. Ma'am, maghanda ka na. Bukod sa iyo, pipili ako ng ilan pang mapagkakatiwalaan ko. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang hitsura, kinawayan siya ni James. No need to worry, kaya kung gumawa ng maskara ng balat ng tao, kunin mo lang ako ng mga kinakailangang materyales. Sige, tumango si Jose, magpahinga ka na dito. Ihahanda ko ang mga gamit. Tumalikod na si Jose para umalis. Habang inihahanda ang mga materyal, pumili rin si Jose ng mga lalaking mapagkakatiwalaan niya para sa misyon. Hindi nagtagal, natapos na niya ang kanyang paghahanda. Sinimulan ni James ang paggawa ng maskara ng balat ng tao. Hindi nagtagal at natapos ang maskara. Suot ang maskara. Si James ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tan na balat. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinaumagahan, nagtungo si James sa rehiyon ng militar ng Southern Plain City kasama ang 100 sundalo. Sa isang bakanteng lupain sa rehiyong militar ng lungsod, nakatayo ang 100 o higit pang mga sundalo. Ito ay mga mahuhusay na mandirigma na pinili ng mga general at mga tenyente. Tumayo si Pablo sa pinakaharap at tumingin sa kanila. Wearing a satisfied look, he said, "Very good. Mula ngayon, itatalaga ka sa labas ng gusali. Huwag umalis sa iyong mga posisyon. Naiintindihan ba iyon?" "Opo, Ginoo." Sabay-sabay na umalangaw ang mga boses nila. Nasiyahan sa kanilang reaksyon. Iniwan ni Pablo ang kanyang mga tauhan. Maya-maya,
Dumating na si Floyd. Sinimulan niyang ayusin at i-deploy ang mga lalaki. Alam ni Floyd na hindi darating si James nang mag-isa. Isasama niya ang mga assassin na ni-recruit niya. Ngayon, ang kailangan lang gawin ni Floyd ay mag-set up ng isang walang kwentang bitag para makita si James at ang kanyang mga tauhan. Kalahati. Kapag nakatapak na sila sa kanyang bitag, hindi na sila aalis sa lugar na iyon ng buhay. Daan-daang piling sundalo na armado ng mabibigat na sandata ang nagbabantay sa gusaling kinaroroonan ng mga general ng 28 bansa. Isang hukbo ng 1,000,000 sundalo ang nakatalaga sa labas mismo ng rehiyong militar. Ang bitay ay naitakda na. Matapos ay deploy ang mga ito. Nagsimulang lumikha si Floyd ng mga pagkakataon para makalusot si James. Inalis niya ang lockdown sa Southern Plain City. Ngayon, pinayagang umalis ang kanilang mga negosyante. Samantalang para sa mga nais magtungo sa ibang bansa, kailangan lang nilang gawin ay magkaroon ng kanilang sarili. Nasuri ang mga pagkakakilanlan. Inalis niya ang lockdown upang lumikha ng pagkakataon para makalusot si James. Matapos itago ang sarili bilang isang sundalo sa rehiyon ng militar, si James ay naghahanap ng pagbubukas. Gayunpaman, masyadong mahigpit ang seguridad. At ang mga kamera ay nasa lahat ng dako. Walang kahit isang blind spot sa lungsod. Gayunpaman, lihim siyang nag-iwan ng marka. Kanina pa niya ito napag-usapan sa mga subordinate niya. Ang sinumang makalusot sa lungsod ay mag-iiwan ng marka upang ipaalam sa iba. Dahil hindi nagmamadali si James, matiyagang naghintay. Lumipas ang 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, nakita niya ang parehong marka. Alam niyang marami sa kanyang mga tauhan ang nakalusot. Lumipas ang 1 araw. Ang lahat ng mga assassin ay nagawang makalusot sa lungsod. Sa gusali kung saan nakatira ang mga general ng 28 bansa. Ang mga general ay hindi pa nakakalabas ng kahit isang hakbang na palabas. Naglakad si James papunta sa isang sulok at bumunot ng sigarilyo. Sinindihan niya ito at nakayuko habang naninigarilyo. Pagkatapos manigarilyo, inihagis niya ang putot ng sigarilyo sa lupa at tinapakan ito. Pagkatapos, sinipa niya ito papunta sa dingding. Sandaling dumampi sa dingding ang usbong ng sigarilyo at nag-iwan ng marka. Ito ay isang palatandaan na ang misyon ay magsisimula sa oras ng gabi. Matapos umalis sa marka, nagpatuloy si James sa kanyang patrol. Kasabay nito, iniwan niya ang mga markang iyon kung saan-saan. Ipinaliwanag ng mga marka ang proseso ng plano ng detalyado. Iniwan ni James ang marami sa mga markang ito sa buong rehiyon ng militar. Ang mga markang ito ay para sa mga assassin. Hindi mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang sikretong code. Hindi alam ni James kung paano nakalusot ang iba. Gayunpaman, alam niya na ang lahat ay nagawang makalusot sa lungsod. Iyon ay dahil nag-iwan sila ng hindi mahahalata na mga marka sa mga sulok ng rehiyon ng militar. Lahat ay nasa lugar na ngayon. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang gabi. Malapit nang matugunan ng mga general ng 28 bansa ang kanilang kapahamakan. Kung mabaigo si James at ang kanyang mga assassin. Gayunpaman, ito ang kanilang huling pahingahan. Iyon ay dahil masyadong makapangyarihan ang hukbong sandatahan na naka-garrison dito. Sila ay laban sa mga piling tropa ng hindi bababa sa 100,000. Sa madaling salita, ang mga logro ay nakasalansan laban sa kanila. Hindi lamang iyon, ngunit isang 3,000,000 malakas na hukbo ay nakaistasyon din sa Southern Plain City. Kailangan nilang magtagumpay. Ang kabiguan ay mangangahulugan ng kamatayan. Dahil si James ang gwardya ngayon ng mga gusali sa rehiyon ng militar. Kinumpiska ang kanyang mga elektron-ikong kagamitan. Inangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit. Palubog na ang araw. Alam niyang 6:00 na ng ilang minuto. Halos oras na. Matyaga siyang naghintay. Lumipas ang oras. Gabi na noon. Nagliwanag ang rehiyon ng militar sa mga ilaw. Isang convoy ang huminto sa labas ng gate. Ang driver ay isang sundalong naka-uniporme ng militar. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumapit sa convoy, lumabas sa kotse para sa inspection. Nakuha ko.
Bumaba ng sasakyan ang driver. Isa pang sundalo ang nakaupo sa passenger seat. Nakasuot ang lalaki ng uniforme ng militar ng mga kalyadong puwersa. Dahil natatakpan ng pintura ang kanyang mukha, hindi siya madaling makilala. Bro, dito lang ako magde-deliver ng gulay. Palabas-masok ako sa lahat ng oras na ito. Bakit hindi? May inspection ba ilang araw na ang nakalipas? Lumabas ang lalaki sa passenger seat at inilabas ang kanyang identity card. Matapos mabiripika ang kanyang pagkakakilanlan, ang grupo ng mga sundalong nagbabantay sa mga tarangkahan ay tumungo sa likod ng convoy para sa inspection. Puno iyon ng mga gulay. Mahigpit silang tinanong ng isang sundalo. Ano ang nasa kahon? Buksan mo. Ilang frozen na bagay lang. Kinuha ng driver ang susi at mabilis na binuksan ang kahon. Isa itong freezer na puno ng frozen na seafood pagkatapos mag-inspection sandali. Itinuro ng sundalo ang ilang kahon at nag-utos. Buksan silang lahat. Sige, binuksan na ng driver ang mga mabilis. Lahat ito ay frozen seafood na kakakuha lang namin sa dagat. Sariwa pa. Dito, tingnan mo. Naglabas siya ng isda na parang nagpapakita ng katotohanan sa sundalo. Sige, libre mo na. Binigyan sila ng kawal ng clearance. Kinuha ng driver ang kanyang identity card at sumakay sa convoy. Ganon din ang sundalo na nasa passenger seat. Nagmaneho ang convoy sa rehiyon ng militar. Samantala, nagpatuloy ang mga tanod sa kanilang pagpapatrolya. Hindi nagtagal. Lumitaw mula sa anino ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit at beret at lumapit sa mga gwardya. Tinanong niya, anything unusual? Hindi. Normal ang lahat. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Sir, mahigpit ang seguridad dito. At ang mga surveillance camera ay nasa lahat ng dako. Ni isang langaw ay hindi makadaan sa atin. Kung dumating ang Black Dragon, hindi na siya makakalabas dito ng buhay. Pagkatapos ay tahimik na umalis si Floyd. Sinabi sa kanya ng kanyang amo na ang Black Dragon ay napakahusay. Gagawa siya ng paraan para makalusot. Dahil dito, hindi niya dapat pababayaan ang kanyang pag-iingat. Nagtungo si Floyd sa surveillance room. Sa loob nito ay 78 monitor. Ang bawat monitor ay nagpakita ng surveillance camera footage ng isang lugar. At ang bawat monitor ay pinamamahalaan ng isang tao. Naglakad si Floyd papunta sa team. Ang mga lalaking nakatitig sa kanilang mga screen ay tumayo at sabay-sabay na sinabi. General, kinilala sila ni Floyd at nagtanong. Any unusual activities? Normal ang lahat, sir. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Floyd. Masyado bang mahigpit ang seguridad? Hindi ba nakalusot si James? Kabanata 684. Ang layunin niya ay akitin si James dito at patayin siya. Sigurado siyang nakapasok si James sa Southern Plains City. Siguradong naghahanap siya ng pagkakataong makalusot sa rehiyon ng militar at patayin ang mga general ng 28 bansa. Umalis si Floyd na naguguluhan. Nagtungo siya sa gusali sa rehiyon ng militar at nagpatawag ng isa pang pagpupulong sa mga general. Gusto niyang makaisip ng paraan para maakit si James dito. Kasabay nito, sa kusina ng rehiyon ng militar. Matapos may hatid ng driver ang mga gulay, sinimulan ng iba ang pagbabawas ng mga ito. Lumapit sa kanila ang mga lalaki mula sa kusina para tumulong. Magpahinga, ipaubaya mo na lang sa amin ang lahat. Nagmamadaling samabad ang naglalabas ng butil para pigilan ang mga lalaki sa kusina na tulungan silang magbaba. Sa mas magaan na trabaho, ang mga lalaki mula sa kusina ay higit na handang ipaubaya ito sa kanila. Ang driver at ang taong nasa passenger seat ay nagsimulang magbaba ng mga gulay. Ang driver ay walang iba kundi ang Midnight Wind in the Skies. Matagal nang inaalagaan ang totoong driver. Samantala, ang nasa passenger seat ay si May noon pa man. Pareho silang nakasuot ng maskara ng balat ng tao. Tahimik silang nag-uusap habang binababa ang mga paninda. Nakita ko ang marka ni James. Kikilos tayo mamayang gabi. Bago magsimula ang misyon, kailangan nating putulin ang supply ng kuryente sa rehiyon ng militar. Sabi ni James, maraming generator dito.
Babalik ang kuryente sa 1 minuto kung sakaling magkaroon ng blackout. So, may 1 minuto lang tayo para kumilos. Sa minutong iyon, kailangan nating magtungo sa surveillance room at central command at kunin ang kontrol sa kanila. Tahimik silang nagbubulungan. Matapos ay load ang mga paninda sa convoy sa refrigerated warehouse. Nilock nila ang pinto. Unti-unting bumukas ang pinto ng freezer. Ang ilang frozen na seafood ay nahulog. At isang tao ang gumapang palabas ng freezer. Ang lamig, hindi niya maiwasang kiligin. Death dance iyon, kahit na siya ay isang karanasan at lubos na sinanay na assassin. Siya ay medyo nalulula sa lamig. Mamamatay na sana siya kung nagtagal pa siya doon. Agad siyang nagtago. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng ref. Pumasok ang isang sundalo para kumuha ng mga gamit. Pagpasok niya ay nawalan siya ng malay. Agad na tinanggal ni Death Dance ang kanyang damit at kinuha ang kanyang sandata. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Ang buong gusali ng rehiyon ng militar ay maliwanag na naiilawan. May mga ganap na armadong gwardya na nagpapatrolya sa ibaba. Bawat sulok ng lugar ang pasukan, pasilyo, hagdanan, ay puno ng mga tao. Hindi maisip na mahigpit ang seguridad. Sa conference room sa 8 palapag, ipinatawag ni Floyd ang mga Gen-Erat mula sa 28 bansa. Tumingin siya sa kanila at nagtanong, "Masyadong mahigpit ang seguridad dito. Naniniwala ako na si James ay hindi maglalakas loob na makipagsapalaran dito. Hindi ito matutuloy. Kailangan nating gumawa ng paraan para maakit siya rito." Isang general ang nagtanong, "Bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito at lumikha ng pagkakataon para sa kanya?" Kaagad, may bumaril sa kanyang proposal. "Pagod ka na bang mabuhay? Ngayong inalis na ang lockdown. Tiyak na nakapasok na ang Black Dragon sa lungsod. Baka matapos na tayo sa sandaling umalis tayo sa gate. Ano ang dapat nating gawin kung gayon?" Hindi siya tanga. Walang paraan na pumunta siya dito para mamatay. Paano ko malalaman? Anyway, hindi ako aalis sa lugar na ito. Ayoko pang mamatay. Naiinitan sila sa usapan. Samantala, dumating si James at ang ilan pang gwardya sa 8 palapag. Lumapit si James sa gwardya sa 8 palapag at sinabing, "Fair na, dapat kang magpatrolya sa ibaba. Ipaubaya mo na lang sa amin ang lugar na ito." Kumunot ang noo ng isang sundalo. "Hindi ba ito ang turn natin? Bakit palipat ulit tayo ng plays?" Nakangiting sabi ni James. Nanawagan ang mga desperadong panahon ng mga desperadong hakbang. "Ano? Kailangan mo ba ang mga utos mula sa general mismo?" Itinikom ng sundalo ang kanyang bibig. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na sundan siya pababa. Pagkaalis nila, tamad na nag-inat si James. Sa wakas, magpapakababa na tayo. Mas nakaka-relax talaga dito. Nakakapagod din sa labas. Ang ganda, Santiago, dahil alam nila na si James, aka Santiago, ay kamag-anak ng tenyente. Ang iba ay nagsimulang mag-butter kay James. Bahagyang kumaway si Thames at inabutan sila ng ilang sigarilyo. "Maganda ang ginawa mo. Eto, kumain ka na." Sa sandaling iyon, nagkaroon ng blackout. Tumunog ang alarm. Ito ang rehiyong militar ng Southern Plains City. Dito naka-garrison ang hukbo ng Black Dragon. Si James ang commander-in-chief ng Black Dragon Army. Kaya naman, alam niya ang geographical na tanawin at ang kalagayan ng mga kagamitan dito sa labas. Alam niyang aabutin ng 1 minuto bago mag-activate ang generator sakaling magkaroon ng blackout. Dahil dito, mayroon lamang siyang 1 minuto upang patayin ang mga general ng 28 bansa. Gayunpaman, halos imposibleng pumasok sa conference room at tapusin ang mga ito sa loob lamang ng 1 minuto. Sa conference room, nasa isang diskusyon si Floyd sa mga general. Biglang naging itim ang kwarto. Agad na tumunog ang alarma. Bagamat halos agad na na-activate ang mga backup na ilaw, nagpanik pa rin ang mga general nang marinig ang alarma. Kinuha nila ang kanilang mga sandata at matamang pinagmamasdan ang pasukan. May mga nakahanap pa ng mapagtataguan. "Huwag magpanik," sumigaw si Floyd.
Mahigpit ang seguridad dito. Walang paraan na narito ang Black Dragon. Deadmeat siya kung makatapak siya dito. Hindi ito ang kanyang kagagawan. Siguradong may mali sa kagamitan na naging sanhi ng blackout na ito. Sa loob lang ng isa pang minuto, mag-activate ng backup generator. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Anong mali? Nakatingin si James sa hagdan sa labas lang ng conference room. Sa sandaling naganap ang blackout, mabilis niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan doon at kumatok sa pinto ng conference room. Ito ba ang Black Dragon? Pwede ba tayong pumasok? Bilis. Pasok ka. Itinulak ni James ang pinto. Nang makita ang ganap na armadong mga sundalo, nakahinga ng maluwag ang mga general. Samantala, naglaan ng oras si James. Habang hawak ang kanyang sandata, tumayo siya sa may pintuan. Sa wakas, pagkatapos ng 1 minuto, naibalik ang power supply. Agad na kinuha ni Floyd ang kanyang walkie-talkie at nagtanong. Central Command, ano ang sitwasyon? May faulty wiring. Kasalukuyan naming iniimbestigahan ang usapin. Surveillance room, ano ang sitwasyon doon? Normal ang lahat, walang paglabag. Tinanong ni Floyd ang bawat istasyon. Matapos malaman na normal na ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Inaasahan niyang mahuli ang Black Dragon sa kanyang bitag. Gayunpaman, sa sandali ng blackout, siya ay medyo kinakabahan, maaaring kahit na natakot. Kahit na siya ay lubos na sinanay. Ang kanyang prestihiyo ay hindi maihahambing sa Black Dragon. Ang kanyang kasabihan at mga gawa ay lumaganap sa malayo. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng general. Naisip nila na ang Black Dragon ay nakalusot sa seguridad. Isa pala itong false alarm. Kinuha ni Floyd ang kanyang walkie-talkie at nag-utos. Maging mapagbantay. Isumbong mo agad sa akin kung may napansin kang mali. Natanggap ang mga order. Natanggap ang mga order. Nang marinig iyon, napangiti si James. Hindi siya binaygo ng kanyang mga assassin. Napakahirap na kunin ang control sa Central Command at sa surveillance room sa loob lamang ng 1 minuto ng blackout. Gayunpaman, hinugot nila ito ng walang kamali-mali, na hindi niya maiseguro ng maayos ang susunod na yugto ng kanyang mga plano. Alam niyang may surveillance camera din sa conference room. Ito ang pinakamataas na conference room kung saan tinalakay niya ang mga plano ng labanan sa kanyang mga general. Hindi lang ito nagkaroon ng surveillance camera, mayroon lamang itong defense system. Kapag na-activate na, maa-activate din ang soundproofing system at bulletproof system. Tumayo si James sa may pintuan at sumulyap sa surveillance camera. Tapos, palihim siyang gumawa ng gesture. Sa surveillance room, nakuha na ni May ang kontrol sa kwarto. Nakahiga ang mga sundalo sa sahig. Ang kinauukulan ay may nakatutok na baril sa likod ng kanyang ulo. Wala siyang lakas ng loob na gumalaw kahit isang kalamnan. Sa pamamagitan ng camera, nakita ni May ang discreet signal ni James. Kabanata 686. Ipinadala ni James sa kanila ang lahat ng impormasyon tungkol sa rehiyon ng militar bago dumating. Nagbigay daan ito kay May na malaman ang lugar sa labas. Agad niyang iniutos. Putulin ang lahat ng koneksyon ng conference room sa labas ng mundo at i-activate ang defense system. Habang nakatutok ang baril sa likod ng kanyang ulo, sinunod ng kinauukulan ang kanyang mga kahilingan. Nakatayo si James sa may pintuan ng conference room. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit siya kay Floyd at nagtanong. Dahil maayos na ang lahat, magbabantay ba tayo sa labas o mananatili tayo rito? Nakaupo si Floyd sa isang upuan na nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Pinaalis niya ang kawal na kumausap sa kanya. Mag-ingat ka sa labas. Manatiling mapagbantay. Naiintindihan. Tumango si James at tumalikod. Sa sandaling lumingon siya, nagpaputok siya. Ang mga sundalong nagbabantay sa pinto ay agad na bumagsak sa isang pool ng dugo. Kasabay nito ay agad na bumunot ng baril si James at idiniin ito sa ulo ni Floyd. Ang lahat ng mga general ay natulala sa hindi inaasahang sitwasyong ito. Nablangko ang kanilang isip, sa oras na naalala nila ang kanilang sarili.
Si Floyd ay pinagbantaan na ng kamatayan. Black Dragon. Ikaw ba ang Black Dragon? May nagtanong. Nanginginig ang boses niya sa takot. Ngumisi si James. Tama iyan. Ako ito. Inangat ni Floyd ang ulo niya at tinignan si James sa mata. All this while, nakasuot siya ng beret. Kaya, hindi nakita ni James ang kanyang tunay na hitsura. Ngayon, buo na ang mukha niya. Ordinaryo ang kanyang hitsura. Isa itong mukha na madaling makalimutan. Minamaliit kita. Malamig na ngumiti si James. Tawagan mo ang boss mo. Floyd, gusto ko siyang makausap. Pinatibay ni Floyd ang sarili. Sa tingin mo ba makakaalis ka sa lugar na ito? Nagkibit balikat si James. I don't know if I will. Gayunpaman, alam kong mamamatay ka sa aking mga kamay. Para sa iba sa inyo. Tinitigan ni James ang mga general ng 28 bansa. Pagod ka na siguro sa buhay. Bakit hindi mo na lang i-enjoy ang buhay mo pabalik sa sarili mong bansa? Bakit kailangan mong puntahan si Saul at Ernaik ang isang malaking bes? Well, dahil nandito ka, huwag mo nang isipin ang pag-alis ng buhay. Papatayin kita. Isang general ang umungal, sabay abot ng baril niya. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mabagal. The moment he went for the gun, nagpaputok si James. Tumagos ang bala sa kanyang utak. At bumagsak siya sa sahig. Ang eksenang ito ay natakot sa iba pang mga general. Samantala, nakadama ng pagkakataon si Floyd. Sa sandaling nagpaputok si James. Agad niyang kinuha ang kanyang baril. Bago pa niya mailabas ang baril ay nakatutok na naman sa ulo niya ang baril ni James. Huwag kang gagalaw. Nagpanik si Floyd. Ang bilis naman. Ang bilis ng reaksyon ni James ay nakakatakot. Idiniin ni James ang isang baril sa ulo ni Floyd sa isang kamay at itinutok ang isang mabigat na machine gun sa mga general sa kabilang kamay. Natahimik ang conference room. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Floyd, tawagan ang iyong boss. Gusto ko siyang makausap. Ang mga mata ni James ay kumikinang na parang kutsilyo. Alam niyang subordinate ng Emperor si Floyd. Gusto niyang makausap si Emperador. Mabilis na inilabas ni Floyd ang isang telepono at tinawagan ang isang naka-encrypt na numero. Maya-maya, nag-connect ang tawag. Ano ito? Isang paos na boses ang nanggagaling sa telepono. Hindi ito pag-aari ng Emperador. O hindi bababasa. Hindi ito kamukha niya. Kinuha ni James ang phone at nilagay sa loudspeaker. Pagkatapos, inilagay niya ito sa mesa. Nang makitang may kaina hinalang lumilipat ang ilan sa mga general. Itinaas niya ang mabigat na machine gun para balon sila. Napatingin si James sa phone. Talagang pinaghirapan mo akong patayin. Emperor, hindi kumbinsido si James na tinawag na talaga ni Floyd ang Emperor. Gayunpaman, alam niya na kahit na ang tumanggap ng tawag ay hindi ang Emperor. Ang tunay na tao ay maaaring nakikinig mula sa ibang lugar. Walang boses na nagmula sa telepono. Nagpatuloy si James sa kabila ng kawalan ng tugon. Wala akong pakialam kung ano ang hinahabol mo. Pipigilan talaga kita. Binaba ng kabilang partido ang telepono. Hindi ka aalis dito ng buhay. Black Dragon. Tumingin si Floyd kay James at pinagbantaan siya. Mayroong 100,000 sundalo na nakatalaga sa labas. Hindi pa banggitin ang 3 milyong malakas na hukbo na naka-garrison sa Southern Plains City. Nakarating ka dito, ngunit huwag mong isipin na makakalabas ka dito ng buhay. Ganoon ba? Binigyan siya ni James ng ngiti. Kung ako ay nakarating sa lahat ng paraan dito, then it stands to reason that there are definitely a way out too. Oh, at nga pala, ito ang conference room ng Black Dragon Army. Alam kong parang likod ng kamay ko. Sa ngayon, pinutol ko na ang lahat ng koneksyon sa pagitan ng kwartong ito sa labas ng mundo. Walang makakaalam kahit na mag-amok ako dito. Nang sabihin niya ito, nabura ang kulay sa mukha ng lahat ng mga general na nakaupo sa silid. Black Dragon, pinipilit akong sumama. Patawarin mo ako, please. Atras ako kaagad. Nagsimula silang humingi ng awa kay James. Bang!
Nagpakawala ng putok si James. Bumagsak si Floyd sa isang pool ng dugo. Hindi na siya humihinga. Namutla ang mga general. Dahil nakarating ka na dito. Dapat ay handa ka ng mamatay. Ang iyong pag-atake sa Southern Plains City ay nagbubuwis ng buhay ng marami sa aking mga kasama. Paano ko ipapaliwanag ang sarili ko sa hukbo ng Black Dragon kung babalik ako nang hindi ka pinapatay? Dumilim ang mukha ni James. May nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Masyadong nakakapangilabot at nakakatakot ang aura na ipinalabas niya. Hindi maiwasan ng mga general na makaramdam ng kilabot. Ang lahat ay nakastop pa rin at masyadong natakot na huminga. Dapat sabay-sabay tayong magpaputok. Isa lang siyang lalaki. Walang paraan. Sinubukan ng isa sa mga general na paikutan ng tubig. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinatay siya ni James. At ang general ay bumagsak sa sahig. Ang mga general ng 28 bansa ay lubos na sinanay. Gayunpaman, wala silang pagkakataon laban sa Black Dragon. Alam nilang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila kung patuloy silang walang gagawin. Sa kabilang banda, mamamatay sila gayunpaman kung pupunta sila para sa kanilang mga baril. Gawin mo mag-isa. Sinulyapan ni James ang mga natitirang general at nangako. Kung pipiliin mong wakasan ang iyong buhay ngayon, ipinapangako ko sa iyo ang hukbo ng Black Dragon ay hindi hahabulin ang iyong hukbo. Papayagan natin silang ligtas na makauwi. Kung hindi mo, kaagad, isang madilim na anino ang tumama sa mukha ni James. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo. Ang 3 milyong malakas na hukbo ay mamamatay sa isang banyagang lugar. Malayo sa tahanan, kamatayan, tapusin ang kanilang buhay. Ang mga tao ay may labis na takot sa kamatayan. Ang pagpapakamatay ay nangyari ng malaking lakas ng loob. Lahat sila ay matataas na general ng kani-kanilang bansa. Paano nila nagagawang mamatay ng ganoon lang? Ano, kailangan mo bang gawin ko ito para sa iyo? Walang pusong alok ni James. Then, nagpaputok siya. Bumagsak sa sahig ang mga general na parang langaw. Gusto nilang patayin si James bago mamatay. Gayunpaman, hindi sila tugma sa kanyang bilis. Sa loob lamang ng ilang maikling segundo, nagkalat ang mga bangkay sa paligid ng conference room. Isang tao lang ang nabubuhay. Ito ay si Pablo, ang pinunong commander ng mga puwersang Kolyadong. Bumigay ang mga paa ni Pablo at bumagsak siya sa isang upuan. Hindi siya makapagbigay ng kahit isang onsa ng lakas. Pinagpawisan siya nang makitang papalapit sa kanya si James. Hindi nagtagal, basang-basa na ang buong uniforme ng militar. Tanong ni James sa nakakatakot na tono. Alam mo ba kung bakit kita iniligtas? Hindi. Pawis na pawis si Pablo. Hindi niya napigilan ang kanyang mga ngipin sa pagdaldal. Umupo si James at nagsigarilyo. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ikaw kasi ang Commander-in-Chief ng Allied Forces. Kailangan kong bigyan mo ng utos na umatras. Siyempre, maaari mong piliin na hindi sundin ang aking utos. Kung ganoon, ang hukbo ng Black Dragon ay agad na magpapatuloy sa opens iba. Ang Southern Plains City ay bababa sa kaguluhan. At iyong 3 milyong malakas na hukbo ay mamamatay sa mga lansangan. Bukod sa pagpapatuloy ni James, kapag nagsimula na ang totoong laban, hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Tatawid lang ang hukbo ng Black Dragon sa Mount Thunder Pass at lilipulin ang 28 bansa. Bawat salita ni James ay tumatak sa takot sa puso ni Pablo. Nang marinig niya na ang 28 bansa ay maaaring lipulin sa isang kisap mata, hindi niya maiwasang manginig. Ibibigay ko ang utos na umatras. Alam ni Pablo na nabigo ang kanilang misyon na patayin ang Black Dragon. Alam din niyang hindi magdadalawang isip ang Black Dragon na patayin siya kung pipiliin niyang hindi sumunod sa kanyang utos. Bukod pa rito, kapag nagsimula ang malakihang labanan sa pagitan ng 3 milyong malakas na hukbo at hukbo ng Black Dragon, ito ay magiging madyugo at mahigpit na labanan. Sa surveillance room, nang makita ito, sumili ang ngiti sa mga mukha ni May at ng iba pang mga assassin. Nagawa na namin. Oo.
Makakaalis na tayo sa lugar na ito ng buhay. Papasok sa Southern Plains City kung saan ang 3 milyong malakas na hukbo ay nakagarrison at pinapatay ang mga general ng 28 bansa. Iyan ay tiyak na, isang bagay na dapat ipagmalaki. Sayang hindi na ako magiging assassin. Ito ay gumawa ng mga kababalaghan para sa aking reputasyon. Ang mga assassin ay nakasuot ng nakangiting mukha. Sa conference room sa ika-8 palapag, tumingin si James kay Pablo at sinabing, "Sige, panasan mo ang pawis mo sa noo. Sumunod ka sa akin sa Central Command." Sige, tumayo si Pablo at sinundan si James sa Central Command. Maraming sundalo ang nagpapatrolya sa ibaba. Hindi nila alam ang sitwasyon sa conference room. "General," nang makita si Pablo, binati nila ito ng may paggalang. Nanatiling tahimik si Pablo. Maya-maya, dumating na sila. Si Little Sis, Grim Reaper, at Savage ang nag-agaw ng kontrol sa Central Command. "James," binati nila siya. Lumapit si James sa kanila at tinapik ang balikat nila. Pinuri niya ang mga ito. "Well done, guys. Malaki ang gagantimpalaan mo." "Salamat, James." Tumingin si James kay Pablo at sinabing, "Bigyan mo ng utos na umatras." Naglakad si Pablo patungo sa isang mikropono na nasa gitnang utos at sinabing, "Sa aking utos, ang mga kolyadong puwersa ng 28 bansa ay atras mula sa Southern Plains City at aalis kaagad sa Sol." Natanggap ng lahat ng mga tinyente ang utos. Ipasa ang salita, "Atras na tayo, umalis, retreat, aalis tayo sa Southern Plains City." Nag-utos ang mga tinyente na umatras. Dahil dito, ang hukbo ay nag-garrison sa loob at labas ng Southern Plains City ay nagmamadaling umatras. Maging ang mga armadong puwersa sa loob ng rehiyong militar ay umatras sa lugar. Nagmamakaawa si Pablo kay James. I've gave the order to retreat. Pwede na ba akong umalis?" "Umalis." Ngumisi si James. "Siyempre ikaw ay maaaring." Gayunpaman, ang 28 bansa ay gumawa ng isang medyo malaking kaguluhan sa pagkakataong ito. At ang mundo ay pinagmamasdan ng mabuti ang sitwasyon dito. Dahil buong puso kong pinabayaan ang mga kolyadong puwersa. Hindi ka ba dapat magpakita ng pasasalamat? Kung hindi, magmumukha akong makitang tanga sa mundo. Anong gusto mo? Walang kamalay-malay na napaatras si Pablo ng ilang hakbang. Kinawayan siya ni James. "Bumalik ka muna." Malapit nang magpadala si Saul ng mga sugo 18 bansa upang talakayin ang mga reparasyon sa digmaan. Ang mga implikasyon ni James ay nagdulot ng higit na takot kay Pablo. Alam niya na ang 8 bansa ay kailangang magbayad ng astronomical figure sa pagkakataong ito. Hindi pa rin niya naiintindihan ang motibasyon ni James sa likod nito. "Pera ba ang habol mo?" "Pera." Humalaklak si James. "Sa tingin mo, pera ba ang makakalutas ng problema? Bagamat paulit-ulit kang itinaboy. Nagpatuloy ka sa pagpasok sa teritoryo ng Saul. Kailangan kitang turuan ng leksyon sa pagkakataong ito. Ibigay sa amin ang iyong teritoryo. Bawat bansa ay kailangang mag-alok ng 5 lungsod sa Saul. Saka na lang namin kayo bibitawan." Malungkot ang mukha ni James. Kung hindi, tatawid ang hukbo ng Black Dragon sa Mount Thunder Pass. Sasalakayin natin ang 20 bansa at sapilitang isasama ang mga teritoryo sa Saul. Kabanata 689. Nanginginig si Pablo nang hindi mapigilan. Pagkatapos, sumure-sure siya at natisod sa gitnang utos. Nagmamadali siyang nag-utos na umatras. Ang mga kolyadong puwersa ng 28 bansa ay umatras ng mabilis hanggat maaari. Kasabay nito, tinawagan ni James si Henry at inutusan siyang pamunuan ng hukbo ng Black Dragon patungo sa Southern Plains City at linyang ito. Magdamag, ang lahat ng sandatahang lakas ng 28 bansa ay umatras. Nabawi ng hukbo ng Black Dragon ang Southern Plains City. Sa madaling araw ng susunod na araw, si James, na nakasuot ng kanyang Black Dragon robe, ay nasa conference room ng Southern Plains Military Region. "Levi,
Pamunuan ng hukbo ng Black Dragon at i-screen ang perimeter sa 400 kilometrong radius. Kung makakita ka ng anumang natitirang puwersa ng kaaway, barilin sa iyong paningin, naiintindihan. Agad namang tumayo si Levi at nag-utos. Dahil binigyan ni James ng panahon ang mga kalyadong puwersa ng 28 bansa para sa mga umatras. Wala siyang awa sa mga naiwan. 7:00 na ng umaga. Karamihan sa mga Solin ay gising na sa mga oras na ito. Nagising ang lahat sa nakakagulat na balita. Nagbabagang balita. Umatras na ang mga kalyadong puwersa ng 28 bansa. Nabawi ng hukbo ng Black Dragon ang kontrol sa Southern Plains City. Kumalat ang balita sa buong Seoul at sa iba pang bahagi ng mundo. Natigilan ang lahat. Anong nangyari? Paanong ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay dumanas ng napakalaking pagbabago sa magdamag? Nataranta ang lahat. Masinsina nilang pinanood ang pinakabagong mga pag-unlad ng digmaan at hinintay ang opisyal na ulat. Sa conference room ng rehiyong militar ng Southern Plains, tumayo si Henry at sinabing, "Sir, maraming reporter ng digmaan sa Southern Plains na gustong makipag-interview sa iyo. Gusto nilang malaman ang nangyari kagabi. Dapat ba nating tanggapin ang kanilang kahilingan at bigyan sila ng paliwanag?" Walang pag-aalinlangan na sagot ni James. Ang pagresolba sa hidwaan habang pinapaliit ang mga nasawi at muling pagkuha ng Southern Plains City ay sapat na bilang paliwanag. Henry, binibigyan kita ng misyon. Ang iyong mga order, Ginoo. Pamumunuan mo ang aming mga sugo sa 28 bansa upang makipag-usap sa kanilang mga pinuno ng estado. Sabihin sa bawat isa sa kanila na isuko ang 5 lungsod bilang reparasyon sa digmaan. Kung tumanggi sila, ang hukbo ng Black Dragon ay susugod at lilipulin silang lahat. Natigilan si Henry, nag-alinlangan. Ay double-check niya ang order. Ikaw ba talaga? Sinaman siya ng tingin ni James. Ano sa tingin mo? Naiintindihan. Itinuwid ni Henry ang kanyang likod at nagsalita sa malinaw na tinig. Pamumunuan ko ang mga sugo sa 28 bansa. Kung hindi ko maresolba ang isyong ito sa loob ng 3 araw, babalik ako para tanggapin ang aking parusa. Matapos matanggap ang utos ni James, mabilis na umalis si Henry. Samantala, humikab si James. Ilang araw siyang hindi nakatulog ng maayos. Pagkatapos ay umalis siya sa gusali sa rehiyon ng militar. Habang nakasakay siya sa isang convoy, kinausap niya ang driver. Dalhin mo ako sa Black Dragon Palace. Naiintindihan. Tumango ang driver. Ang Black Dragon Palace ay matatagpuan sa lugar ng lungsod ng Southern Plains City. Isa itong villa na partikular na itinayo para sa Commander-in-Chief ng Black Dragon Army. Ang villa na ito ay mas engrandi at mas eleganteng kaysa sa isa sa House of Royals. Sa ngayon, maraming reporter ang nagtipon sa labas ng Black Dragon Palace. Nandito sila para makipag-interview sa Black Dragon. Gusto nilang malaman ang nangyari kagabi. Ang ilan ay mga reporter ng digmaan, habang ang iba ay nag-uulat sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Dumating ang convoy sa destinasyon nito. Sir, ang daming tao. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Nakatulog na siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at iniangat ang kanyang ulo. Nang makitang nagkukumpulan ang mga reporter sa harap ng Black Dragon Palace, napangiwi siya at bamulong. Talagang walang humpay sila. Dapat ba nating utusan ng hukbo na paalisin sila? Umiling si James at sinabing, "Wag na, mag-U-turn ka na lang. Humanap na lang ako ng mapayapa na tulugan." Tumalikod ang convoy. Kabanata 690. Gayunpaman, ang mga reporter na nagtipon sa harap ng Black Dragon Palace ay nakita ang convoy. Isang convoy. Ito ay dapat ang Black Dragon. Bilasan mo. Gumawa sila ng isang baliw na sugod patungo sa convoy at pinalibutan ito bago ito makaalis. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng driver. Alam ni James na walang paraan na hayaan siyang umalis nang hindi nakakakuha ng ilang salita mula sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at lumabas ng convoy.
Nakasuot siya ng titular na Black Dragon na robe na may berda ng parang buhay na itim na dragon. Pinalamutian ng 5-star badge ang kanyang robe. General ng Dragon. Bukod sa mga reporter, maraming mamamayan ng Seoul. Pagbaba ni James sa sasakyan, sinalubong siya ng mga tagay at papuri. Pinalibutan ng grupo ng mga reporter si James. Pulang-pula ang kanilang mga pisngi. At bakas sa kanilang mga mukha ang pananibik. Sa wakas, itinuon nila ang kanilang mga mata sa tagapag-alaga ni Seoul. Dragon General, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari kagabi? Isang reporter ang nagsimulang magtanong sa kanya. Humikab si James. Ito ay classified information. Wala akong masasabi tungkol dito. Maaari ba kayong gumawa ng paraan? 3 araw na akong walang tulog. Gumawa kayo ng paraan guys. Hayaang umalis ang Black Dragon. Ilang araw na siyang walang tulog. Naniniwala akong marami pa siyang sasabihin sa atin kapag gising na siya. Nang marinig ito, ang mga tao ay gumawa ng paraan para kay James. Isang tao na lang ang nananatiling nakatayo sa gitna ng daanan. Ito ay isang babae, nakasuot siya ng pulang damit. Mahaba at kulot ang buhok niya. Hawak ang isang kamera sa kanyang mga kamay. Tinikom niya ang kanyang mga labi at sinabi kay James, "Huwag kang gagalaw. Ang gwapo mo pag ganyan." Saying that, she snapshot a few photos of James. Pagkatapos, lumapit siya kay James na may matamis na ngiti. "Dragon General, maaari ba akong magkaroon ng isang mabilis na salita sa iyo?" Nagsalubong ang kilay ni James. "Bakit ka nandito?" Ang babae ay walang iba kundi si Quincy Zenos. Nandito siya bilang isang voluntaryo. Dahil hindi sumiklab ang labanan, naging reporter siya at itinala ang lahat ng nakita niya sa Southern Plains. Napatingin si Quincy sa isang news channel crew sa tabi niya. Humarap siya sa kamera at sinabing, "Ihahayag na ngayon ng Dragon General kung ano ang nangyari kagabi. Bakit ang mga kalyadong puwersa ng 20 bansa ay umatras magdamag? Paano nabawi ng hukbo ng Black Dragon ang Southern Plains City nang walang laban?" Nang marinig ito, marami ang lumapit kay James dala ang kanilang mga kamera. Ang bawat solong reporter mula sa lahat ng uri ng mga channel ng balita ay nakatutok sa kanila. Kamera kina James at Quincy. Hawak ang mikropono. Tinanong ni Quincy, "Maaari ba akong magkaroon ng ilang minuto ng iyong oras?" Napatingin siya kay James. Nakasuot siya ng isang pagod na hitsura. At ang kanyang mga mata ay duguan. Alam niyang ilang araw nang walang tulog si James. Bagamat naawa siya kay James, nag-aatubili siyang paalisin ito nang hindi nakuha ang impormasyong gusto nito mula sa kanya. 5 minuto, sinabi ni James. "Magtanong ka." Tanong ni Quincy, "Anong nangyari kagabi? Bakit umatras ang mga puwersa ng kaaway magdamag?" "Wala masyado. Pinasok ko ang Southern Plains City at nagtungo sa rehiyon ng militar para patayin ang mga general ng 28 bansa. Pinilit ko si Pablo, ang kanilang commander-in-chief na mag-utos sa mga umatras. Natigilan ang mga tao nang i-relay ni James ang mga pangyayari sa kanila na para bang binabasa niya ito sa isang script. Alam nila ang nangyari sa Southern Plains City kagabi. Ito ay nakagarrison ng isang hukbo ng 3 milyong sundalo. Sa kabila nito, nakalusot si James sa lungsod at napatay ang mga general ng 28 bansa at mabilis na neresolba ang labanan. Sino sa mundo maliban sa Black Dragon ang makakagawa ng ganoong gawa? Natigilan si Quincy. Ganoon din ang mga reporter. Pagkaraan ng ilang segundo, tanong ni Quincy, "Maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado?" Nagkibit-balikat si James na walang pakialam. "Paumanhin. Ito ay isang lihim ng militar. Wala na akong ibang masasabi sayo."